Nalulungkot ako at nakakalungkot ang mga ganitong nababasa na nakikita sa SOCMED, na isa na naman nating kababayan ang hindi pinalad dito sa abroad. Kung nakita din ninyo ito, talaga naman maaawa kayo sa nangyari sa ating kababayan. Dahil base doon sa nag-post, sabi niya, sinabi na daw ng ating kababayan na meron siyang nararamdaman. Pero ang ginawa ng walang awang amo niya ay instead na dalhin ito sa ospital, dinala siya sa accommodation. Di ba? Napakawalang awa naman itong kanyang mga employer, Hindi siya naawa na tapos sinabi pa daw niya na nagdadahilan lang daw siya. So, napakahirap talaga, nakakaawa ang mga ganito na nararanasan ng ating mga kababayan na wala naman silang ibang hangad kundi yung makapagtrabaho lang naman dito sa ibang bansa para matulungan ang mga pamilya sa Pinas, or sa kanyang pangarap na meron siyang gustong maabot. Pero sadly to say, naranasan nila yung ganitong pangyayari sa kanyang buhay, So sa ating kababayan na hindi pinalad at alam nyo yon, buhay siya nang pumunta dito pero pag uwi ay wala na. Diba? Yung umaasa na pamilya na sana pati sila nangangarap din na maiahon sila sa kahirapan. Nakakalungkot lang talaga ang mga ganito na nangyayari sa ating mga kababayan. Kaya sabi nga nila, swertihan lang talaga yung pagpunta ho dito. Pero alam nyo guys, kung ako naman yung papipiliin talaga, bago ho kayo magpunta dito sa ibang bansa, kung alam nyo na yung bansa na ang daming nangyayari dito, iwasan na ho ninyo. Di ba? Pumunta kayo sa mga bansa na less yung namamaltrato para hindi kayo kakakaba-kaba. Di ba? Yung alam yung safe kayo, doon na lang kayo pumunta. Alam nyo, kung minsan naman kasi talagang nakakainganyo yung sasabihin nilang no placement fee. Diba, nakakainganyo kasi lalo na kapag wala ka nga namang kapera-pera at sapat lang, yung magagastos mo lang yung pag-travel mo sa isang agency, sa paglalakad-lakad mo lang ng iyong mga papeles at wala ka nga namang gagastusin kundi yung mga pamasahe mo lang, baon mo lang sa pagpunta sa isang agency or sa mga isang establishmento para mapaayos yung mga papeles mo. Maganda nga naman yung ganito, Pero alam nyo, minsan naman kasi yung mga bansang ganito na nag-o-offer ng mga no placement fee, yung mga bansa na alam na natin, ang daming nangyayaring hindi maganda sa ating mga kababayan. So, kung ako lang talaga yung masusunod, ayokong maging, yung sabi nila, suntok sa buwan, bahala na. Naku, hindi Kasi alam nyo, buhay natin yung nakasalalay dito. Kapag kasi noong natin yung mga bagay na ganyan, yung mindset na ganyan. Oo, merong isinuswertihan, di ba? Malakas yung loob natin. Kasi nga, dahil na rin sa hirap na ating nararanasan dyan sa ating bansa, talagang grinagrab na natin yung mga opportunity na ganito. Pero na kung minsan naman, merong sinuswerte at meron din hong hindi sinuswerte. Pero di ba nga, ang dami na dito sa bansang ito, ang dami ng mga pangyayari na nagaganap dito sa bansang ito. So kung maaari lang sa ating mga kababayan, iwasan na ninyo yung mga bansang ganito. Magpunta na lang ho kayo doon sa mga bansa na alam nyong mas-safe kayo. Kaligtasan nyo, alam nyo nga, makakampanti kayo. Hindi ko nga sa inyo yung pagiging kasambaha, yung pagtatrabaho sa ibang bansa na kahit anumang trabaho pa yan, ang hirap. Ang hirap ho talaga, sa totoo lang. Hindi naman na siguro lingid sa inyong kaalaman. Marami na rin kayong napapanood, napapagsabihan na rin kayo ng inyong mga kakilala, diba? Pamilya ho ninyo, totoo yun na mahirap ho talaga dito sa abroad. Siyempre, hindi naman ho lahat talaga, ganun yung nangyayari sa ibang bansa na kung saan marami hong napapahamak nating mga kababayan, Marami pa din naman ho na sinuswerte sila dito sa bansa na to. Sabi nga nila, kung makakaiwas ka, iiwasan mo na. Huwag mo nang itry. Kasi kung minsan, instinct din na natin yun Kung minsan para bang nag-iisip na rin tayo, nag-aalala na rin tayo na parang hindi maganda na magpunta dito sa bansa na to. Kung ako sa inyo, mag-ipon kayo kung gusto nyo ho talaga na mag-ibang bansa, na maging kasambahay. O dito ho sa bansang Cyprus, maganda ho dito. Sa totoo lang ho, maganda. Marami na rin ho nga nagsasabi na maganda ho dito. Mga hindi rin ho nakakatagal, pero dito ho kasi mangilan-ngilan yung namamaltrato. Yung kuminsan nag-give up lang sila sa dami ng trabaho. Pero yung mga amo ho dito ay hindi ho sila nananakit. Parang wala, sa tagal ko na ho dito, sa loob ng 9 na taon, wala pa naman po tayo na nababalitaan. Hindi ko alam kung late lang ako pero sa tagal ko na ho dito, wala pa naman nakakapagkwento na sila ay sinaktan ng kanilang mga amo. So, maganda ho dito. Ang kaso nga lang ho dito, maghanda ho kayo ng pera kapag nagpunta ho kayo dito kasi hindi po siya libre, ika nga. Talagang gagastos ho kayo. So, kung gusto nyong malaman kung magkano yung magagastos ho ninyo dito, dahol lang ninyo yung pera nyo na mga 70K, mga ganon, Kung desidito ho talaga kayo.
Sabi ko nga sa inyo, marami pa naman pong mga agency na mababa kung maningil. Hanapin nyo lang ho itong agency na ito na mababa lang sila kung maningil. Tsaga-tsaga lang. Sabi nga, kung talagang gusto mo, may paraan. Diba? Kung ayaw mo, syempre, marami hong dahilan yan. Hindi ho tayo magbabanggit ng mga agency, maghanap na lang ho kayo. Diba? Pinahirapan ko pa kayo. O, diba? So, ganun lang. Umiwas na sa mga bansa na kung saan marami nang nangyayaring hindi ho maganda sa kanila. Kung minsan kayo mas maganda yung rereto ka o yung may kakilala ka na hanapan ka na at yung amo na ito na mapupuntahan mo maganda. Para yung nangyari ho sa akin, pinsan ko ay siya ho yung nagdala sa akin dito. Inirekomenda ho ako sa nanay ng kanyang amo. So, alam na ang mga ugali. Kumbaga, alam ko na yung mga ugali kasi nasabi na ng aking pinsan. So, sabi nga, ang hirap po talaga na makahanap talaga ng mga among mababait. Kasi pagdating mo, hindi mo alam kung ito bang mga among ito makakasundo mo. Kaya sa mga kababayan natin na gusto hong mag-abroad, good luck po sa inyo. Pag-pray nyo lang ho na sana lahat ng iyong yung makakatagpo nyo na inyong mga amo ay mababait. Ika nga. Nasasad lang talaga ako dun sa nabalitaan ko, nakita ko sa nangyari sa isa na naman nating kababayan. At hindi niya na swertihan yung kanyang pagpunta sa ibang bansa. So, nakikidalamhati ho ako. Hindi ko man ho kayo kilala. Nalulungkot ho ako sa nangyari. Hindi ho naswertihan ho dito sa abroad. At ang buhay po ay, yun nga, nawala pa. So, nakakalungkot ho talaga. Sa totoo lang.